Good evening po sa inyong lahat. Welcome back po sa ating channel. Meron na naman po akong i-share sa inyo this time regarding naman po sa pagpapalit ng ating mugs or hub bearing. Ang una ko pong ginagawa, gumagamit po ako ng screwdriver sa ng martilyo para pagalawin yung inner spacer ng ating hub or mugs. Sa ganitong paraan po, kapag naigilid or tumabingi na ng konti yung ating inner spacer ng ating hubs at saka ng ating mugs, pwede na po nating pukpukin yung bearing palabas. Ang una pong inaalis ko rito ay yung bearing na nakalabas as compared dun sa bearing na pasok. Kung mapapansin nyo po sa ating front hub or mugs, yung isang bearing po natin ay nakalabas siya as compared dun sa isang bearing. Especially yung nandun sa this rotor side. Kasi dun pumapasok yung spacer natin. Kasi dun sa kabilang side naman, andun yung ating gear speedo. Kapag tumagilid or tumabingin na po yung ating inner spacer at pwede na po nating sundutin o pukpukin yung bearing sa kabilang dulo ng ating hub or ng mugs, maaari na po itong matanggal, pero make sure lang po na yung dulo ng ating screwdriver ay nakatagilid dun sa ating bearing. Kung makikita nyo po, natanggal ko na po yung isang bearing gamit po yung screwdriver at yung martilyo. Of course, pag natanggal na po yung isang bearing, matatanggal na rin po yung inner spacer natin. Then, saka natin ibabaliktad yung ating rim or yung mugs. Tapos, pupukpukin naman po natin gamit pa rin yung screwdriver at yung ating martilyo, yung ating bearing para matanggal. Again, kailangan yung screwdriver po ay nakatagilid dun sa pinaka-ring, inner ring ng ating bearing. Kasi kapag ito po ay nakatapat dun sa mismong bearing, masisira po yung ating tinatanggal na bearing at baka maiwan yung outer ring at lalo tayong mahirapan na baklasin ito. So, gumamit nga po pala ako ng dalawang kahoy para hindi masira yung ating hub or yung ating mugs pagka pinupukpok natin. Yun po palang pinapakita ko sa inyo, extra mugs po yan ng aking motor. Kapag okay na po, natanggal na po at kailangan na nating palitan yung bearing, syempre, kailangan muna nating linisan yung lagayan ng bearing sa ating hub or sa ating mugs. Of course, kailangan nating lagyan ng grasa yung loob at saka labas ng bearing. Pati mismo yung lagayan ng bearing para mas madali po natin siyang mailagay or maipasok sa butas. Ang gagamitin pa rin po natin dito ay yung martilyo and of course yung screwdriver or yung kapag meron po kayong inner spacer na extra. Pwede rin po kayong gumamit ng AC90 or yung cleaner para malinisan yung loob, or pwede rin kayong gumamit ng oil para malangisan o dumulas yung paglalagay ng ating bearing sa mismong hub or mugs. Huwag po nating kalimutang punuin o lagyan ng grasa
yung pinakaloob ng ating bearing, ng bagong bearing na ating ilalagay. Kasi initially, konti lang po yung pinaka-bearing na isa na mas maloob. Siyempre, gagamit ulit tayo ng extra inner spacer tsaka yung martilyo. Kung wala, pwede pa rin po yung ah, screwdriver, yung flat na ginamit natin kanina sa pagtanggal. Kaya po yung isang extra inner spacer ang ginagamit ko dito kasi kapag yung isang bearing po ay yung mas malalim, kailangan po natin dito yung nakikita nyo sa video yung inner spacer para pumasok po siya sa loob. And syempre, make sure po na nakasentro yung inner spacer sa dalawang butas ng ating bearing bago po natin ito itodong ilagay sa pwesto or sa pinaka dulo ng ating hub or max. Then, itry po natin kung meron kayong extra front o rear axle pero sa akin kasi meron po kaya sinusubukan ko po kung okay na po yung pagkakalagay dun ng ating inner spacer para kapag binalik po natin yung gulong dun sa ating motor ay hindi po tayo mahirapang maglagay or wala pong sagabal. Final check po natin kung okay na po yung pagkakalagay ng ating bagong bearing bago po natin isalpak sa ating motor. Ito pong bidyong to ay request ng ating kapuring. Kaya gumawa po tayo. Para na rin po sa kaalaman ng iba nating kapuring na gustong mag-DIY ng pagpapalit ng kanilang front and rear bearing ng kanilang hub or ng kanilang mags. Inulit-ulit ko po yung sa akin kasi medyo
hindi po nakasentro yung inner spacer ng aking mags. Kailangan hindi rin po siya gumagalaw para katulad ng sinabi ko, okay po siya pag nilagay natin sa ating motor. I hope meron na naman po akong naibigay sa inyo na kaunting kaalaman regarding sa maintenance ng ating motor. Mag-request lang po kayo mga kapuring at gagawa po tayo ng mga panibagong video o content para po sa inyo o sa ating lahat. Maraming salamat po sa panonood. Please like, watch, and subscribe po sa ating channel. Thanks for watching po.